Isa sa ating mga trio tagapayo, kausapin natin, Dr. Love. Thank you, Mama Carla. Ewan ko kung posible pa at ipagdarasal ko sa Diyos. Sana ay mabigyan ng isang pagkakataon pa to start anew, mabuo ang isang pamilya. Hindi ko alam kung kaya pang mabuo sa laki ng pagkawasak ng relasyon ng maginang ito. At nakapanghihinayang na makita ang isang anak na anak ng anak, tapos itatapon sa ina yung kanyang anak. Bahala ka dyan. Maghahanap ako ng magbibigay pa ng anak sa akin kasi masarap eh. Bahala ka na dyan. Yung nanay naman, ipinamimigay naman yung kanyang apo. Wala akong makitang love dito sa pamilyang ito. Mabuti pa yung nagbebenta ng tuta. Naibebenta ang tuta. Ito yung bata, hindi maibenta, pinamimigay na lang. Wala akong makitang pag-ibig. Hindi ko masisi si Patricia sa pagiging rebelde niya sa kanyang ina dahil hindi nakadama ng pag-ibig. Baka naman si Lorna ay ganyan din ang nakita niya sa mga magulang niya. And it becomes a cycle. Sana magkapatawaran. Although mahirap paniwalaan, pero naniniwala akong nagmimilagro ang Diyos. Sana maibalik at limutin ang kahinaan ng bawat isa. I will pray for you. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Naku, tagus na tagus yun, Dr. Love. Maraming matututunan talaga ang ating mga bisita ngayon at ng mga nanonood sa atin. Doktora Camille, kayo po. Maraming salamat, Mama Cars. Okay. Nakakalungkot dahil kasi masyado nang matagal yung nararamdaman dito ni Patricia na tinatawag nating meron ng pervasive pattern ng depression. Kaya kung titignan na 4 na beses siya nag-attempt, hindi yan yung tinatawag na NSSI o yung non-suicidal type ng ng pag-inflict ng pain kung hindi talagang gusto niyang mawala. Kaya sana maintindihan mo una, Patricia, kung talagang gusto mo, punta ka sa akin. Gagawa tayo ng paraan, tutulungan kita. Walang problema yon. Basta gusto ko lang maging maayos ka kasi pag nag-ulit ka pa, magiging cycle na yan eh. Baka mamaya yung pag-attempt mo, hindi na basta attempt eh. Baka mamaya ma-aksidente talagang pag sinabi mo magpapakamatay ako, matuluyan ka. Pero higit sa lahat, siguro unang-una dito, Aling Lorna, tanggapin yun ng maayos ang iyong anak. Oo, kumisan talaga ang mga anak nagiging rebellious. Pero ikaw bilang isang magulang, kung pinakita mo na ikaw hindi ka nag-react, at pinakita mo na mahal mo siya kahit na sa anong klaseng paraan, siguro magkakaayos kayo. Dahil kasi meron din po kayong problema. Kung gusto nyo magsabay kayong pumunta sa akin, wala hong problema yon. Tutulungan namin kayo, hindi nyo po kailangan magbayad, ibibigay po namin yung serbisyo ng libre. Maraming salamat, Dr. Camille. Attorney Lorna, may gusto po kayong idagdag. Bakit ang damot nyo, ang dadamot nyo? Ayaw mo magpahiram ng tsinelas. Kailangang sinikreto pa niya yung basang shorts mo. Kung may minds, oo. Tapos, mindset pa niya na ipapatuyo niya, tapos electric pa niya para lang magamit niya. Kung hindi ka madamot, edi sana hiningi niya lang niya sa'yo ng pahiram. Hindi ako madamot eh. Nagpapahiram naman po ako. Talagang ugali niya lang po talaga yan. Siguro ang feeling niya na pag hindi niya... Baka akala niya di ako pag hindi niya sinikreto, baka ang feeling niya, pag hindi niya sinikreto, hindi mo pinahiram sa kanya. Iyan ba yung shorts? Yung suot mo? Hindi. Okay. Yung sinasabi ko, huwag kayong madamot. Kasi yung madamot sa kagamitan, madamot rin sa affection. Madamot yung asawa, yung second na asawa mo. Imagine that tinatago mo pa na kung may konting pera ka, binibigyan mo si Patricia. Tinatago mo pa na yung gatas ng anak mo, sinishare mo sa anak niya kung wala pa siyang. Bakit ganon? Hindi ko alam.
Sa asawa. Asawa mo ba yon yung Hindi pa pangalawa? po, kinakasama rin. Ay, iwanan mo na yon. Hindi niya nga kami tinanggap na anak niya. Simula una nagsama sila. O yun ang problem. Kanya pareho kayong may problema. E di sama mo na sa clinic yung asawa mo. Sabay-sabay na kayo doon. Pag walang solusyon tong problema ninyo. Libre naman. Oh, iba ang Attorney Lorna Kapunan. Kami nag-iingat pa pero kasi siya alam niya yung batas. Kaya diretso ang maririnig niyo talaga sa kanila. Maraming salamat, Dr. Love, Attorney Lorna at Dr. Camille.